Hello mga langga, welcome back to my YouTube channel. Welcome back, Seth. Ang tagal kong hindi nagpakita dito, hindi ako nakapag-post ng mga short tutorial. Share ko lang yung kaalaman ko, yung natutunan, nung nalalaman, based on my experience. Tungkol sa mga mababa yung mattress, ito. Kagaya nito, pagbababa yung mattress. Isa ako sa mababa yung mattress. Kasi alam niyo bang unang pinakamababa yung mattress? Yung panay kaakyat sa hagdan. Bawal talaga yun sa ating mga babae. Alam niyo, yung panay kayo akit baba sa hagdan, yan talaga pinaka number 1 na bawal. Kasi yung mattress natin matagdad. Matagdad talaga yan. Kung wala nakapagsabi sa inyo, yan ang napapansin ko. At saka, ang mga kasabihan ba sa mga matatanda, huwag nyo makatagdad sa mattress. Lalo na sa araw-araw. Ako, number 1 talaga akong mababa yung mattress ko. Kasi yung bahay namin sa probinsya, sa Iligan, ang bahay namin up and down. Mga pangangailangan may importante sa taas. Kaya akit baba kita, hindi na mabibilang yung nakailang akit baba sa hagdan. Sa araw-araw, simula nung maliit pa. Nung una, wala man akong alam sa mga ganyan tungkol sa mga mattress na yan. Siyempre, masyadong inosente, dalaga. Walang mga alam sa mga ganyan. At saka hindi ko alam na mababa pala yung mattress ko. At saka hindi ko alam na kakababa yun ng mattress. At saka papansin ko rin kasi, alam mo, totoo din yung mga, yung pag mababa yung mattress, mahirap talaga ang mabuntis. Totoo yun, kasi isa din yan ako sa, nahirapan ako magbuntis. Kasi ang tagal ko rin dati nabuntis. Kasi nga, mababa yung mattress. Totoo talaga yun. Naka-apekto din talaga yung pag mababa yung mattress mo. Hirap kang mabuntis. Hirap kang makabuo ng baby. Kasi nga, sobrang baba ng asawa or mga partner, di ba? Ang iba, ang bilis nilang mabuntis. Kasama kami ng asawa ko nung una. Inabot talaga kami ng 1 taon, hindi talaga ako nabuntis. Kaya ang ginagawa ko, meron kumadrona, manghilot, Bisaya ka, mananabang ba? Mabaanak, mananabang. May kumadrona doon, nasa kainta pa kami noon nakapira. Kasi nalagaan niya ako, inangat niya yung mattress ko. Nga, ipaalaga niyo lang sa hilot, yung mababa ang mattress, ipaalaga, kung gusto niyo mag-anak, ipaalaga niyo yan sa hilot. Alam ko, hindi ko lang matatandaan ko, katapos yata akong magregla. Or, basta alam ng mga yan, itanong niyo lang sa mga kumadrona kung sino yung mga hilot. Yan, huwag kayong basta-basta magpapahilot sa mga hindi marunong, kasi siyempre tiyan yan, yung mattress yan eh. Huwag kayong basta-basta sa, kasi itong tiyan natin, yung mattress natin, din to, sensitive din to. Hindi yung basta-basta nga, basta lang magpapahilot na ganun-ganun lang. Kailangan magpapahilot kayo sa may alam, sa marunong. Hindi yung basta-basta lang naghilot. Kasi ako, yung naghilot talaga sa akin, sa tiyan, talagang magaling talaga siya na kumadrona at saka ang dami niya na napaanak. Kung nahilot na tayo, hindi ibig sabihin na hindi na babalik ulit yung mattress, na bababa pa rin ulit yun. Kasi ako, di ba, nabuntis na ako. So, syempre, di ba, mababa yung mattress ko, yung bahay pa rin namin sa kainta, ganun din, up and down din. Pero ilang step lang. Akala ko, pag nabuntis na, hindi na bababa yung mattress. No, masyadong mababa pa rin yung baby. Alam nyo, dapat napaaga ako ng hilot. Kasi na yung baby natin malikot, nasa tiyan pa lang, ubod na ng likot. Yung sa akin, yung panganay ko, napakalikot. Babae pa naman sana, pero ubod ng likot. Tapos sa tiyan, nakala mo, nagre-wrestling, nagsisirpos, nagbaliktad-baliktad sa tiyan ko. Ikot ng ikot. Dapat bawal pa yung hilutin yung tiyan ko. Bagay hilutin, mga 5 months, or 6, pero yung sa akin, kasi nga, nararamdaman ko nandito siya, nandito siya masakit dito sa may, parang nasa may puwerta yung bukod. Nahirapan ako maglakad dito, Kaya ang ginawa ko, pinaangat ko, imbis na bawal ko siyang yun pa rin ang nag-alaga sa akin, siya pa rin ang naghilot. Hilot niya, alalay lang. Kaya wala pang 4 months, pero running 4 months na yun, hinilot niya yung dito, yung mattress ko, hinilot niya, yung lagayan ng baby, hinilot niya, inangat niya yung baby, kasi sobrang sakit na ng puson ko, parang nandito sa may puson, parang nasa ibabaw na ng ko, ang ganyan hinilot. Tapos, syempre, wala kaming, ng grape, there's no choice, kasi syempre, sa mister pumapasok, di ba, hinilot ako running 4 months. Pagka 7 months, hilot na naman siya. Yung baby, hilot na naman, ganyan. Kasi nga, masakit na naman siya, sobrang laki ng tiyan ko. Lalo siyang lumalaki kasi nga, panay siya hilot. Kasi pag hindi ko rin naman kasi hihilutin, sobrang sakit na ng tiyan ko. At saka pag hindi ko rin hinihilot yun, baka mapanganak ako nang wala sa oras. Kasi sobrang baba ng may baby. Kaya hinilot niya 7 months. Tapos, pagka running 9 months na, hinilot na naman siya. Kasi kung hindi rin siya hinilot, yung huli niyang hilot, siya dapat suhi. Suhi siya kasi niya, nakatagilid yung baby. Tapos yung paa, nauna. Siyempre, natakot ako, sabi ng, andito yung puwit ng baby mo, nakatagilid siya, tapos ang paa. Kaya yung ginawa niya, yung mag-running 9 months, hinilot niya na. Inikot niya yung baby para maayos siya. Yung ulo niya, nandito na sa may, ayun, sa ng Diyos. Ito yung baby ko, normal ko naman siyang ipinanganak. Normal naman. At saka, number 1 din alam niya kung anong nakakababa ng mattress, yung magbubuhat ng mabigat. Wag talaga kayong magbuhat talaga ng mabigat. At saka, kung hindi naman maiwasan na magbuhat ng mabigat, wag yung biglain yung pagbuhat ng mabigat. Wag biglain, masama yung pagbibigil, lalo na babae pa naman tayo. Pag meron kang kasama sa bahay, babae din, kung pwede, magpatulong ka. Halimbawa, kung timba ba yun na malaki, sa kabila siya, ikaw naman sa kabila, magpatulong ka. Wag mong kayanin na kaya ko to o ganyan. Kaya nga, mabigat eh. Masamang ang magbuhat ng mabigat. At saka kung meron namang lalaki din, ipabuhat na lang sa lalaki. At saka kung no choice din, bawal naman talaga tayong magbuhat nga talaga ng mabigat. Pero wag ugaliin at kung di talaga maiwasan kagaya ng mga malingkit tayo, ang grocery, o kaya mag-shopping, or di maiwasan na magbuhat ng mabigat. Pero yung minsan lang, di yung ugaliin na halos araw-araw na magbubuhat ng mabigat. Kasi yun talaga ang number 1 din, makapagbaba ng mattress, ang pagbubuhat ng mabigat. Yun, pangalawa na yun na, kung magbuhat man ng mabigat, alalay, wag biglain. Yung pwersa, sa paa, wag sa tiyan. At saka pag sobrang baba din yung mattress, yung nararamdaman natin yan eh.
Kasi ako, yun nga talaga ang problema ko talaga. Kala ko rin nung una, hindi ako mabuntis. Mababa lang pala ang mattress. At saka pag mababa yung mattress, ako alaga ako dati sa hilot. Taon-taon talaga ako nagpapahilot. Sa isang taon, 2 beses ako nagpapahilot. May nag-aalaga sa akin eh. Inaangat niya lagi yung mattress ko. Kasi months, 4 months. Nararamdaman ko na yung sobrang baba niya na yung sa Bisaya pa. Yung naimag mag-uung diri oh. Sa imuhang bilahan ba? Pag naimag-uung tapos sa sobrang ng baba na talaga yung mattress ko. Kasi kabisado ko na ilang taon na akong ganyan eh. Parang bumubukol dito. Tapos, ang sakit ng puson ko. Parang nasa ibabaw sa may, kuwan ba? Sa ibabaw sa dari, oh, sakit na kaisang tanan. Tapos pag maglalakad ako, akala mo naglilibor, nararamdaman ko talaga masakit na dito. Kaya wala na kami sa Kainta, di ba, malayo na yun. Dito na kami sa Taytay. Kaya dun sa kabilang barangay, dun sa Ipag ko, andun, bata pa yung naghilot sa akin. 30 pa yun ang naghilot sa akin. Magaling siya talaga nag-aalaga sa akin. Hindi dito lahat, whole body nilot. Pero kadalasan yung hinihilot niya lang sa akin, pilot ako sa kanya, mattress talaga. Ang galing niya maghilot, ang kamay niya, malambot, saka sanay talaga siya. Huwag na magpapahilot ng yung hindi marunong, baka anong gagawin sa tiyan natin. Pinukunta ko na yun siya, tapos the next na naman, pag nararamdaman ko na naman na ang sakit na naman, punta na naman ako doon, hilot na naman, taas na naman ang mattress. Parang niya ako inalagaan noon eh. 2 years plus niya akong hinilot. Kahit anong pakiusap ko noong 2022. Sa kanya, ayaw na talaga niyang maghilot ako kay kasi nangako na daw siya sa, rin kasi siya eh, yung magamot, pagkadalasang niya hilot, siya eh, magaling din siya mag-therapy, massage therapy, ganun. Tak sa kanya kasi nga, magaling yung kamay niya, saka yung kahit anong pilay talaga, gumagaling din talaga siya, kaya nangako na daw siya sa sarili niya, kahit anong ayaw na daw niyang maghilot, kaya kahit anong pilit ko din sa kanya, pag mamakaawa, ayaw niya na nga daw niya talaga, kaya nalungkot naman ako noon, kasi nga, siyang naangat sa mattress. Kaya anong magagawa ko, ayaw na nga niya, kahit tapos, dito, sa kapitbahay ko, matanda na, running senior na, galing din yun, maghihilot din yun. Pero kung ikumpara ko yung bata pa, tsaka ito, mas gusto ko rin yung bata pa. Last akong naghilot, 2023, nandito yung kapatid ko, home service dito sa bahay. Dalawa kami nagpahilot, nangat niya yung mattress ko, 2023. Tapos yun ang last kong may gumalaw sa mattress ko kasi lumipat na din sila sa kabilang barangay sila ate. Tsaka hindi ko siya laging nahuhuli kasi ang daming nagpuntak din sa kanya, minsan inabot din siya ng gabi kung saan din siya nakakarating eh. Tapos yun nga, kaya nang ginagawa ko, wala na naghilot sa mattress ko. Nalungkot talaga ako noon kasi ikit na talaga nandito ko, sabi ko sobrang baba na talaga ng mattress ko dito na. Tapos medyo hirap pag maglakad ba. Kaya kung marunong naman kayo maghilot, pag nakahiga, ganyan ang style ng paa. Tapos silutin. Ganyan ang paghilot. Iangat mo, ganyan. Pag sobrang diin yung alalay lang paghilot, ilutin. Iangat sa may bandang puson. Iangat mo yung mattress mo, ganyan. Ulitin mo yan. Gawin mo bago ka matulog sa gabi. Saka dapat may unan sa likod. Ito dyan, may unan dyan. Kung wala talagang maghilot, dapat sariling sikap. Ako lang naghilot sa sarili ko kasi iyan, ginawin niya kami mattress ko. Ako naghilot nung time na yun. Kasi nga, hindi pwede wala akong gagawin. Kailangan meron din tayong gagawin sa sarili natin. Kasi yun na nga, wala nang tutulong sa atin, makatulong sa atin na ibang tao. Tapos hindi pa natin tulungan yung sarili natin. Kaya kailangan, meron mag-isip tayo ng paraan kung anong gagawin. Kaya yun, inilot ko. Pero yung sa katagalan, parang kasi ano din ako, siyempre preparesa din tayo. Tsaka mahirap talaga eh. Mahirap pag tayo sarili ang maghilot kaysa yung hinihilot tayo ng kumadrona. Manghilot. Mahirap. Yung ginawa ko, simula diba, noong 2023 ako last naghilot. Ano na ngayon, 2026. Alam nyo anong ginagawa ko? Bawat tulog ko, yung unang lagi sa pit ko, 2023 to 24, 25, 26, 3 years na akong kada tulog ko, merong unan sa likod. Ay, dito sa may pit, lagi ako nanong yung una, parang hindi ako sanay kasi bilang matutulog tayo, tapos merong unan sa pit, parang tuwad ba? Natutuwad, parang nakakalula, pero kinaya, kailangan talaga yung gumawa ng paraan eh. Hindi sobrang taas din naman, talagang tuwad talaga tayo noon. Nilagay kong unan sa may puwit, mararamdaman ko lang talaga na, yung nga, meron nakapatong sa may puwitan. Ayun, awa ng Diyos, 3 years na akong, hindi ko na mararamdaman yung masakit yung puson, yung hirap na akong maglakad. Nakala mo, parang naglilibor. Tapos pag sobrang sakit, masakit pa naman yung balakang dito. Sobrang baba. Apektado dito sa balakang natin. Dito masakit din siya. Saka mag-exercise din kayo. Mattress. Paano mag-exercise mga sa mattress. At alam niyo yung familiar kayo sa Kegel exercise. Yun, nakakatulong din yun. Minsan nagaganon ako eh. Pero napakabira. Tamad talaga kapag mga dating sa mga ganyan exercise. Tamad talaga ako din sa ano na yun. Kasi sinasabi na Kegel. Parang nakakapagod. Hindi talaga sanayan lang talaga. No? Pero sa mga yung nag-workout, yun, sanayan sila. Ayun, nakakatulong yung mag-Kegel exercise na kagaya nito. Ito, Kegel exercise. Ito yung mga exercise na mga para pampaangat ng mattress. Kaya ako, hindi na ako ganong nagbubuhat ng mabigat pag dito sa bahay kasi meron ng mga bata eh. Tsaka pinapagalitan ko rin yun sila. Nakita ko, buhat naman ng mabigat, pinapagalitan ko sila kasi kailangan pantay. Tulungan sila, sabi ko pag mabigat, tulungan. Wag yung akuin, nagagalit talaga pag makita ko sila. Halimbawa yung basket, di ba pag naglalaba, punong-puno ng ano yan, syempre mabigat pa rin, ilang kilo din yan eh. Kailangan meron kang kapantay, tulungan kayo. Sa pagalit ng estudyante sila huwag mag-akit baba sa hagdan. Ako hindi na ako ganong mag-akit sa baba din sa hagdan. Nakahiga ako, hinahanap ko yung unan. Nagiging habit ko na pag may unan sa puwit, masasanay ko yung unan. Hindi kayo kung comfortable pag wala yung unan sa dito sa may puwitan. Kasi sanay ako, 3 years na akong pag nakahiga, lagi akong may unan talaga sa likod. Ang dami kong unan. Saka pag natutulog ako, hindi rin ako makatulog pag walang takip dito yung ulo ko. Hindi ako makatulog pag walang takip yung ulo. Dati dito lang yung takip talaga yung
ulo ko ng unan. Ngayon, nadagdagan, may pati puwit ko may unan na rin. Mapaaraw, pag natutulog ako, pag nakahiga talaga ako, hinahanap ko yung unan. Hindi ka komportable pag wala yung unan sa puwit mo. Kasi sanay ka na, naging habit mo na. Kahit ako, 3 years na akong nang gumagalo sa tiyan ko. Hindi na ako nagpapahilot, yung magpapaangat ng matres, hindi. Kasi yun lang ginagawa ko, unan. Ayun lang gagawin nyo. Lagi na lang kayo, huwag kayong magpakawala ng mga aman. At saka pag kalimbawa, pag nagsiselfone, pag ayaw naman yung kailangan iangat nyo lagi yung paa. Nakaangat lagi yung paa, ano ganyan, oh. Naka ganito. Ugaliin nyo lagi nakahang yung paa, ilagay kay unan sa puwet. Habang nagsiselfone, siyempre, di ba matagal tayo magsiselfone, nakababa tayo yung cellphone, ang haba kayo ng oras natin nagsiselfone, minsan abot ng 3 hours, 4 hours, kung nagsiselfone, iangat yung paa. Tapos may unan, nakakatulong na yun sa ano natin, sa matres natin. At saka yung paghahang ng paa, hindi lang yan para sa matres, malaking tulong din yan, lalo na pag may yung varicose mo yung, di ba, yung lalabasan na, parang akala mo bulati, nakakita ako ng ganyan. Maglabasan yan. Sabi, masakit ba kayo? Sabi nila, masakit daw. Ihang mo lang yung paa mo, ugaliin mo yan, tanggal yung varicose mo sa ganyan. Ugaliin mo kung matutulog ka, nakahang yung paa mo, matutulog sa cellphone ka, nakahiga ka, ihang mo rin yung paa mo, ihang mo na may ano sa puwit, may unan sa puwit. Ugaliin mo yan, tanggal yung varicose mo ganyan. Malaking tulong yan yung pagngalay yung paa mo, pagpasma yung paa mo, nakakalakad, yung layo ng nilakad mo. Minsan, alam mo yung dalawa naka-varicose, yung mahilig magbasa ng paa, alam mo, galing ka sa lakad, ilang ano ka, ilalo na mainit, tapos pagdating mo sa bahay, babasain mo kagad yung paa mo. Yan ang number 1 nakaka-varicose eh. Yan ang number 1 din nakakapasma. Ihang mo lang yan, yung paa mo, tanggal yung ano. Yung ibang doktor, ibang nurse, hindi sila naniniwala tungkol sa mababang matres, hindi sila naniniwala ng ganyan kasi doktor sila, nurse sila. Hindi sila naniniwala tungkol sa mga ganyan, pag meron daw mababang matres. Hindi natin yan sila mapipilit kung ayaw nilang maniwala. Basta ako yung sinishare ko lang sa inyo based on my experience ko. Kaya nasa sa inyo rin yun kung susundin ninyo. Kung maniniwala kayo, wala namang mawawala kung susundin nyo. Wala rin mawawala kung maniniwala din kayo. Basta ang sa akin, sinishare ko lang yung kaalaman ko, yung nalalaman ko, at saka yung na-experience ko. Nasa inyo yan kung gagayahin ako. Susundin niyo ako, maniniwala kayo sa akin, salamat. Pag hindi, salamat pa rin. So, yun lamang guys. I hope meron kayong natutunan sa aking pagtuturo tungkol sa aking kaalaman. Maraming salamat.